Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Si Luka Doncic ay ginagampanan ng kanyang trabaho bilang franchise player ng Los Angeles Lakers ngayon. Binubuo niya nga talaga ang chemistry ng team na ito kahit sa labas ng court. Bumili si Luka Doncic ng 103 na e-bikes upang ipamigay sa lahat ng kanyang kakampi. Coaches, trainers, medical staff at iba pang parte ng Los Angeles Lakers franchise. Ang bawat e-bike nga ay nagkakahalaga ng mahigit $1,000 mga kaibigan. Sabihin na nating saktong $1,000 ang isa. $103,000 nga yan mga kaibigan o mahigit kumulang 6.1 million pesos ang pamasko ni Luka Doncic sa kanyang buong team. Madaming magsasabi na barya lang naman ito kay Luka at posibleng totoo nga ito. Subalit barya din naman ito para sa iba pang max contract players, ngunit hindi mo din naman makikita na ginagawa nila ang ganitong gesture sa kanilang team. Kaya naman kitang-kita mo nga ang tuwa ng Lakers players sa ginawang pamasko na ito ni Luka Doncic na tiyak na makakatulong sa chemistry ng isang team. At kahit sinong naging parte ng isang basketball team o ng kahit anong team nga mga kaibigan, alam nga nila na kapag maganda ang samahan nyo ng inyong teammates sa labas ng court o ng field, maganda din nga ang epekto nito sa loob ng court. Halimbawa na lang nga dyan ang OKC Thunder ngayon mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Kahapon naman ay opisyal na nga nagkampiyon ng New York Knicks sa 2025 NBA Cup matapos silang talunin ang San Antonio Spurs. Nalubog na nga sila sa double-digit deficit sa second half, subalit nagawa nga nilang bumawi hanggang sa nakuha nila ang malaking panalo. Obviously, nagbida ang mga starters sa tulad ng NBA Cup MVP Jalen Bronson, sila OG Anunoby at pati na din si Karl Anthony Towns. Subalit isa nga sa mga player na nag-shift ng momentum ng game ay si Jordan Clarkson. Ang kanyang back-to-back 3 points sa fourth quarter ay ang nagbigay ng lamang sa New York Knicks. Si Clarkson nga yung instant offense type of player. May kakayahan siya na gumawa ng 10 points in just 2 minutes. Oo, masakit sa mata panoorin ang laro niya kapag hindi pumapasok ang kanyang mga tirada. Subalit kapag nagiinit naman siya ay kaya niya nga maging dahilan ng panalo o pag-shift ng buong momentum ng game. Kaya naman noon nga ay nanalo siya ng award na 6-man Player of the Year. Last playoffs nga ay tinalong New York Knicks ng Indiana Pacers sa Eastern Conference Finals dahil sa kanilang kakulangan ng bench production. Well, posibleng si Clarkson nga maging sagot sa problema na yan kasama sila Tyler Kolek, Jershwan Yabusele, Mitchell Robinson at iba pa. Ang Knicks nga ay may pagka-inconsistent pa sa ngayon, subalit mahaba pa nga ang regular season na ito at may oras pa silang maplansya ang mga gusot upang matiyak na handa na nga sila pagsabak ng playoff sa buwan ng Abril. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.